Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi na nakatiis si Ricardo na manatili sa bahay habang naghihintay ng balita tungkol sa kanyang mga anak. Nagpasya siya mismo ang kumilos sa labas. Inihanda niya ang kanyang mga tapat na tauhan na armado ng mabigat. Nang tanungin siya ni Isabel nang may kaba kung saan sila pupunta, tanging sagot ng mga gwardya ay may mahalagang misyon silang gagawin. Samantala, matapos halughugin ni Lucas ang buong gintong lupa nang hindi natagpuan si Samantha o ang kanyang bangkay, pinili niyang itigil muna ang paghahanap at bumalik. Bago umalis, iniabot niya kay Paquito ang litrato ni Samantha na may mahigpit na utos. Agad siyang ipaalam kung makita ito sapagkat napakahalaga. Tiniyak ni Paquito na dahil kontrolado nila ang lugar, walang magiging problema. Sa ibang dako, tuluyan nang nagkamalay si Samantha matapos ang marahas na pagkahulog sa bubong. Nang makita ang sarili sa hindi pamilyar na kapaligiran, napasigaw siya sa takot at pagkalito. Mabilis siyang pinakalma ni Gabo. Iginiit na sila'y mag-asawa at ang tunay niyang pangalan ay Gloria. Hinayaan ni Mang Rudy ang kanyang anak na pamahalaan ang sitwasyon ng walang pakikialam. Nang tanungin ni Samantha kung totoo ang sinasabi ni Gabo, umiwas ito sa dagdag na kasinungalingan at ipinaliwanag sa paraang metaporikal na siya'y bumaba mula sa langit sapagkat literal siyang nahulog mula sa bubong papasok sa kanilang tahanan. Itinuro niya ang sirang kisame, inilarawan kung paano nila siya iniligtas, duguan at sugatan at inalagaan. Ipinaliwanag niyang may mga armadong mamamatay tao sa labas, kaya't lihim nila siyang ginamot sa halip na dalhin sa ospital. At sa ilalim ng proteksyon ng kanyang grupo ay lubos siyang ligtas. Habang napunta ang usapan sa kanyang ugnayan sa ahensya ng imbestigasyon, biglang bumalik ng buo ang alaala ni Samantha. Nang matanto ang kanyang matagal na pagkawala, agad niyang tinanong ang petsa at oras. Alam niyang labis nang nagdurusa ang kanyang ina na si Isabel. Humiling siya ng telepono kay Gabo upang makapagbigay ng katiyakan sa kanyang ina, ngunit inamin nitong wala siyang sariling cellphone dahil sa kahirapan. Walang pag-aalinlangan, nanghiram si Gabo ng telepono mula sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan at iniabot sa kanya. Tumunog ang telepono ni Isabel mula sa hindi kilalang numero. Nagatubili siyang sagutin, ngunit ang pamilyar na tinig sa kabilang linya ay agad nagbigay ng tuwa. Nang makumpirmang si Samantha iyon, napasigaw si Isabel sa ginhawa at tinanong kung nasaan siya. Ayaw ipaalam ni Samantha ang kanyang lihim na kanlungan, kaya tanging sinabi niyang siya'y buhay, ligtas, at determinado na maghigante kapag tuluyan ng nakabawi. Nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang ama, ibinunyag ni Isabel na halos mabaliw na si Ricardo sa kanyang pagkawala. Tiyak na ang mga safra ang nasa likod ng pag-atake, kaya't nilusob mismo ni Ricardo ang kuta ni Mariano. Nabigla si Samantha, mariing binalaan ng kanyang ina na paalisin agad si Ricardo sapagkat ang pagpasok sa kuta ng safra ay tiyak na kamatayan. Agad na tinawagan ni Isabel si Ricardo, ipinaalam ang kagyat na sitwasyon at mariing inutusan siyang bumalik sa kanilang tahanan. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng misyon ni Ricardo, paghahanap ni Lucas, panlilinlang ni Gabo, pagbabalik ng alaala ni Samantha at ginhawa ni Isabel, pinagdurugtong ang panganib, panlilinlang at marupok na pag-asa ng muling pagkikita. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.